Namuhay sa kadiliman si Alicia, isang babaeng biktima ng pagmamalupit at karahasan ng mundo. Ni minsan ay hindi niya naramdaman ang totoong kahulugan ng kaligayahan. Pinaniwala niya ang sariling, ang tao ay nabubuhay lang para sa material na bagay, na wala ng ibang makapagdudulot ng kasiyahan kundi mga bagay na nabibili ng salapi. Si Nick, isang lalaking pinilit bumangon sa kabila ng mga dagok na dumating sa kaniyang buhay. Inakala niyang hindi na niya matututuhan ang muling magmahal hanggang dumating si Alicia. At dahil mahal niya ang dalaga, handa siyang tulungan itong magbago. Handa siyang ituro dito ang totoong daan tungo sa liwanag. Ngunit, magagawa ba niya ang bagay na iyon kung matutuklasan niyang ito ang dahilan ng kaniyang mga pagdurusa? Kung ang daang nakikita mo ay puro dilim, magpapatuloy ka ba sa paglalakad o hahanapin mo ang liwanag? Nadala na ba ang mga bata kay Espejo? Kailan ba naman naatraso ang trabaho ko, boss? Mabuti naman kung ganon. Humithit siya ng sigarilyo at saka ibinuga ang usok pa itaas. Siguruhin mo lang na walang bulilya sa mga lakad mo, Drake. Alam mong hindi mo magugustuhan ang gagawin ko oras na pumalpak ka. Alam ko. Gumapang ang kamay nito at dumako sa kaniyang braso. Lumakad inin pa itaas at humantong sa kaniyang tainga. Napakaganda mo, Alicia. Kailan ko kaya matitikman ang gandang iyan? Yumuko ito at akma siyang hahagkan kaya madali niyang idinaiti sa isang kamay nito ang kaniyang sigarilyo. Agad itong napadain sa sakit at kasunod niyon ay isang mahabang pagmumura. Nyeta ka talaga, Alicia. Masakit yun ah. Isang ngisi lang ang pinawalan niya bago umatras palayo sa lalaki. Alam niyang noon pa ito may gusto sa kanya at hindi ito miminsang magparamdam pero wala siyang planong bigyan ng dahilan ng lalaki para masira ang pagsasamahan nila. Oras na pagbigyan niya si Drake ay tiyak na magsisimula ng magkaproblema ang mga operasyon nila. Tigilan mo ako, Drake. Kalimutan mo na ang pagnanasang yan. Iyon lang at madali na niyang tinalikuran ng lalaki. Sinalubong siya ng dalawang lalaking nakaitim at agad na inalalayang makasakay sa isang asul na van. May nakita akong lalaking nagmamatsyag sa punong malapit kay Drake, Juancho. Iradyo mo agad kay Berto. Oras na tama ang kutob ko, alam nyo na ang gagawin dyan. Masusunod, boss. At si Drake? Yes, boss. Siguruhin niyo munang positibo ang mga kutob ko. Kung talagang nasundan siya, ipaalam mo agad sa akin at ako na ang bahala sa lalaking yan. Boss, ibalato mo na sa amin yung Drake niyon. Napakaangas eh. Agad niyang sinampal si Chito, ang isa sa dalawang lalaking tumatayong alalay niya. Tanga ka ba? Ang dami ng inakit na pera ng lalaking yan kay Miranda. Gusto mong makitang lulutang-lutang bukas sa ilog? Napakamot ito ng ulo. Hindi, ma'am. Sige po. Ititimbre namin sa inyo kung ano ang mangyayari. Good. At bilisan nyo lang dahil ayoko ng papatay-patay. Yes, ma'am. Madali na nitong isinara ang pinto ng van at saka sumakay sa sarili nitong kotse. Tahimik na pinagmamasdan ni Alicia ang mga batang nakapila. Buhat sa kung saan sa ang pamilya ang mga ito. Mga batang dinakip ng kaniyang mga tauhan. Ibukod ang mga mayayaman sa dukha, Berto. Kilatisin ng mabuti at baka may makalusot. Opo, madam. Nilapitan nito ang mga kawawang bata at saka inisa-isang sinipat. Pinahanay nito sa kanan ng mga batang sa tingin nito ay mayayaman
at iniiwan sa pila ang iba. Nag-iiyakan ng mga bata kaya naman buhat sa kinatatayuan ay dinig niya ang pananakit ni Berto sa ilan sa mga ito. Mula sa kung saan ay bubulusok palayo ang alaala ni Alicia. Napakatago mo talagang bata ka. Hindi mo na naman sinunod ang utos ko. Kasunod ng sigaw na iyon ay ang pagdapo ng makapal na pamalo ni Daisy, ang kanyang kinikilalang ina. Tama na po. Parang awa nyo na, tama na. Anong tama na? Ilang ulit na kitang sinabihan pero hindi mo pa rin natututunan ang mga sinasabi ko. Muli siya nitong pinalo. Nang makakita siya ng pagkakataon ay kinagat niya ito sa paa kaya nagawa niyang tumayo. Sinikap niyang tumakbo palayo pero inabutan siya nito sa pinto. Hinaklit nito ang kaniyang buhok patalikod at saka siya nito iniuntog sa bakal na pintuan. Agad na naman hitang kaniyang mukha dahil doon. Tatakas ka? Tatakasan mo ako? Gayong ako itong nagpapalamon sa'yo? Walang hiya ka talagang bata ka. Ang akala niya ay masakit na ang mapalo ng 2x2 o maiuntog sa pinto o pader. Hindi niya akalaing higit na masakit ang iba pa niyang daranasin sa kamay ng kaniyang kinikilalang ina. Ma'am, narinig niyo ba ako? Ang sabi ko po ay nabilang ko ng mga bata. 6 ang pwedeng ipatubos at 15 ang pwedeng isama ni Cardo. Ang hirap talaga sa Pinas, no? Ang daming mahirap. Hindi agad siya nakakibo dahil sa panginginig ng kaniyang mga tuhod. Kung bakit sa tuwing maaalala niya ang kanyang nakaraan, ay hindi niya agad mahatak ang katinoan pabalik sa sarili. Ma'am, narinig niyo ba ako, ma'am? Narinig ko. Lumayo ka nga sa tabi ko at naaalibadbaran ako sa'yo. Aniya, pilit tinatago ang sakit na gumuhit sa dibdib niya. Parati siyang ganon. Madalas ay nilalabanan niya ang totoong sarili. She was a victim of child abuse sa lahat ng aspeto. Maliit pa siyang bata nang mamatay ang kaniyang mga magulang. Dahil mahirap lang ang kanyang mga tiyahin ay ipinamigay din siya ng mga ito. Iyon ang alam niya. Sa murang edad ay hindi niya alam na ibinenta pala siya ng mga kamag-anak sa isang mag-asawang gustong magkaanak. Kung hindi pa dahil sa kanyang naging tagapag-alaga ay hindi niya iyon malalaman. Dahil sa labis na hinanakit at kalituhan sa mga pangyayari ay naglaya siya. Nagpalaboy-laboy siya mula noon hanggang sa makita ng mag-asawang Jerry at Daisy. Noon nagsimula ang kaniyang kalbaryo. Sana ay hindi na siya nagtampo nang malaman ng tungkol sa pagbibenta ng tiyahin sa kanya. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagawa niyang maglayas at ang paglalayas na iyon ang nagsadlak sa kanya sa isang madilim na kapalaran. Wala nang ibang ginawa si Daisy kundi ang pagmalupitan siya. Bawat ipinapakain nito sa kanya ay tinutuos nito. Bawat pagkakamali niya ay tinutumbasan nito ng mabigat na parusa. Wala na marahil paghihirap na hihigit pa sa mga ipinaranas nito sa kaniya. Ano ang susunod namin na hakbang, Ma'am A? Bukas ay iutos kay Sita na paliguan ng mga batang mayayaman. Alam na ni Drake ang gagawin sa kanila. Ang iba naman ay ihatid ng maaga kay Cardo. Siguruhin nyo na walang tatakas sa mga bata. Ayoko nang maulit ang nangyari dati. Yes, ma'am. Kung may papalpak isa man sa mga tauhan, Nilingnan niya ito at siniguro niyang ibinabadya ng kaniyang mga mata ang kahulugan ng kaniyang sinasabi. iligpit. Malinaw ba? Opo. Sige, tutuloy na kami. Ipahanda na ang susunod na operasyon para hindi natutulog ang pera, Berto. Napangisi si Berto at buong mali siyang ipinagmasda ng kabuuan ng nakatirikod at papalayong si Alicia. Nick,
Tumawag si Maring at sinabing maatraso sila ng uwi ni Bea. May practice daw ang anak mo sa club na sinalihan niya. Sige Manang, paki-inform na lang ako. Oras na dumating sila. Gusto mo na bang kumain? I'll be waiting for Bea. Sabay na lang kami. Siya, sige. Tawagin mo na ako kung may kailangan ka. Noon niya nilingon ng katiwala at kasunod niyon ay isang buntong hininga. Kung si Marisa kaya ang nag-aanyaya sa kanyang pumait at hindi ang katiwala, ano kaya ang reaksyon niya? Ano na kaya ang pakiramdam ng isang taong inaalala ng asawa? Nalimutan na niya. Nalimutan na niya pagkat matagal nang wala si Marisa. She had been dead for 3 years. Inihilamos niya ang isang palad sa kanyang mukha na tila ba maaalis niyo ng mga alaalang kusang bumaha sa kanyang isip. Kasunod niyon ay ang pagbangon ng isang pamilyar na damdamin sa kanya. Igaganti niya si Marisa. Ipinangako niya sa puntod nitong hahanapin niya ang sanhi ng kamatayan ng asawa at pagbabayari ng taong may gawa niyon.